Top 5 AI-related scams na dapat aware tayo. Guys, grabe yung 2025. Yung progress ng AI sobrang lala. Isipin nyo, mga 2 years ago, hindi pa ganon ka-common sa mga tao yung paggamit ng AI, or maybe some people don't even know what it is. Pero ngayon 2025, grabe, even the common people are already using AI in their day-to-day lives. Lalo na yung ChatGPT. Una na nga sa listahan natin is yung recently na nag-viral na pwede nang gumawa ng mga fake payment receipts using AI, specifically ChatGPT. Other people have tried na mag-upload ng screenshot, let's say ng GCash payment or ng BPI fund transfer dito nga sa ChatGPT, and pinrompt lang nila na baguhin yung payment amount o kaya yung ibang detalye dito. And mukhang totoo talaga yung mga payment receipts na to unless i-check mo dun sa account mo kung pumasok ba talaga yung pera. Dati kasi yung mga scammer gumagamit pa yan ng Photoshop o kaya ika-Canva nila para makapag-edit ng mga ganitong payment screenshots. Pero ngayon, with the power of AI, even a person without the knowledge of photo editing can do it. Number 2 is deepfake. Everyone, magandang buhay po sa inyong lahat. Ngayong araw po ay pag-uusapan po natin kung ano ang pinakamabisang gamot para sa mga sakit sa atay, apdo at lapay. This news article was from 2024 pa actually, but imagine this 2025 na mas makapangyarihan na ang AI, baka mas realistic palalo yung mga ganitong deepfake videos. Dito sa deepfake, basically, merong mga known personality na posibleng gamitin yung kanilang image and even their voices para makapag-generate ng realistic videos na pwedeng gamitin nga sa masasamang intention. For example, yung video na pinakita ko kanina, 'di ba si Miss Cheryl Cosim, imagine ginagamit yung personality niya, yung reputation and credibility niya para i-promote yung product na yun. But in reality, hindi naman niya yun pinopromote. So, ibig sabihin, yung mga tao na makakakita ng video na yun, posible kasi nabibili sila because they feel na, ay, si Miss Cheryl Cosim yung nag-interview dito or nagpo-promote nito. So, sige, mukhang legit. Imagine if the same technology is applied in finance-related products, like mga investments. And let's say that the scammer will be using yung personality na talagang credible and trustworthy. Imagine the amount of people na maglalagay ng pera doon sa scam na yon just because akala nila na itong trusted personality na to pinopromote yung ganong investment. The third one, and this is related to deepfake, meron ding mga romance scams na AI-powered. How are you doing today? Parang totoo, pero hindi. Gawa yan gamit ang Artificial Intelligence o AI kung saan pineke ang TV at radio anchor na si Migs Bustos. Mukha niya pero ibang pangalan ang gamit at iba na rin ang boses. Deepfake ang tawag dyan. You see, romance scams are nothing new. Dati pa po ito nag-exist. A person would create a fake profile tapos naghahanap yan sa mga social media or mga dating sites ng tao na pwedeng ma-inlove sa kanila. And ang ending, huhut-hutan yung taong yun ng pera. Pero dati kasi, it was more of chats lang, text lang, minsan may tawag. But now, because of AI, yung mga scammer, mas nagiging mukhang realistic tuloy yung scam nila. Kasi what they do, kumukuha sila ng picture ng isang pogi or magandang tao. Pero ngayon kasi meron na silang ginagamit na face swapping technology through AI. So even if iba talaga yung mukha ng scammer, pag pumunta siya dun sa video call, mag-iiba yung mukha niya. Magiging itsura na nung pogi or nung magandang tao na nakita nila somewhere. With AI and face swapping technology, unfortunately nowadays, pwede na pala na yung ka-video chat mo. Even if ibang tao talaga yon, even if scammer talaga yon, magmumukha siya nung person na akala mong kausap mo. Number 4, AI-generated phishing emails. Diba dati, madaling makaspot ng mga fake emails kasi nakikita natin na maraming typo, tapos pangit yung spacing. But now, with the power of AI, kayang-kaya na ng mga scammer na gumawa ng well-written, well-polished, very professional na mga emails, so nagmumukha tuloy na legitimate itong mga phishing emails na to. If hindi tayo magiging mapanuri at maingat, then it's highly likely for us na maklik yung mga links sa mga ganitong emails with the thought na legitimate yung mga yun. And if we put in our login credentials, especially sa mga banking accounts natin, then kayang-kayang malimas ng mga scammers yung laman ng bank account mo.
Number 5 is AI-powered social media bots. Kung dati, kailangan pa ng totoong tao para makagawa ng troll farm or mga fake accounts on social media, alam nyo ba na with the power of AI, kayang-kaya na ng mga scammers na gumawa ng multiple social media accounts na mukhang totoong tao na talagang nagko-comment sa mga posts, may ability na makipag-chat sa iyo. Pero ang goal lang naman nila in mind is makapang-scam ng ibang tao. If you have business pages across your social media, feeling ko napapansin nyo rin yan na merong mga nagko-comment bigla na kung sino-sino, but ultimately yung messaging nila pare-pareho lang. And these bots are encouraging people to send them a message, and syempre kapag may na-engage sila, then doon na ngayon tatakbo kung ano man yung plano nilang scam na ma-entice yung mga tao to give money to them. May it be for a service or a possible investment opportunity, at aakalain mo talaga na totoong tao yung kausap mo because with AI, nagre-reply talaga siya as if he or she was a real human being. AI on its own is not inherently bad, especially if nagagamit mo yan to improve your work and your life. But the same opportunity applies to mga scammers and mga fraudsters dahil napapadali nila ang panloloko sa ibang tao. Stay vigilant and always be mindful of what you read, what you watch, and what you click on the internet.